sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmaalam sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siyang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Welcome, sister, dito sa gawain ni El Shaddai. First time mo ba makadalo sa gawain ni El Shaddai? Pero ibang lugar naman, sis. Oh, yeah. Pero dito sa St. Joseph Church, first time ko. Welcome. Purihin natin ang Diyos dahil nadala po niya si sister dito sa lugar ng St. Joseph. Sister, narinig mo na ba ang salitang El Shaddai? Amen. So, Nakakapunta. Yeah. Pero ngayon, I'm willing na mag-stay ng longer time because mayroon pa akong oras na maka-attend sa El Shaddai ngayon. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So, sister, alam mo na pala ang salitang El Shaddai. So, hindi na namin sa iyo i-explain. Yes, sister. Alam ko na po. Alam mo na rin kung yung mga schedule. Ito yung sa bookmark na ito, sister. Ito yung sa bookmark na lang. Ang schedule po ng gawain natin, mayroon po sa Monday to Friday dito sa St. Joseph Church. Start po siya ng 11:30 kasi yan po yung Holy Rosary muna. And then alas 12, yun yung Holy Mass na. And then pagkatapos nun, dire-diretso na gawain na, sister. Tapos sa ano naman, sa Saturday at Sunday, sa Sacred Heart Church sa Saicong. Sa Saicong. Nag-attend na ako doon, sister, pero matagal na. Praise God, sister. Nawa ito yung ito yung simula na yung pagdalo sa gawain ni El Shaddai at nawa ito ang umpisa ng yung diretso ng pagdalo at tuloy-tuloy na ito, sister. Kaya God bless you, sister. At pwedeng malaman ang pangalan mo? Pangalan ko po ay Teresita Madrid Lucero, taga San Mariano, Isabela ako sa Pilipinas. Ang day off ko po, I'm a permanent resident in Hong Kong. Ang day off ko po is international kasi hindi pa siya fix ngayon kasi I'm going to find a new job. Because sa aking dating job, if 16 years kasi nag-close down yung company namin. Ngayon, I have an interview later at 3 o'clock. Yeah. And I'm so happy na nandito ako naka-attend ngayon. Yeah, thank you, God. Thank you, sister. See you again next time. God bless. Amen. Purihin po natin ng malakas ang Diyos. Lahat po ba ay pinagpala? Amen. Lahat po ay pinagpala. Sino ang unang magpapatutuo ng kanyang pagpapala? Amen. Si sister. God bless, sister. Purihin po natin ng malakas ang ating Diyos. Thank you, Lord. Papuri at pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Kasi ngayon,
umaga, kinuha ko na po yung aking tourist UK visa. It's granted kasi aatin po ako ng graduation ng aking anak sa UK. Ito po ay pinagpala po ako ng higit ng sapat kasi simula po siya ng kinder, ng sa Woodland school until sa elementary, secondary sa Delia School of Canada, and then university sa UK. Lord, to God be the glory, mag-graduate na yung aking anak at ginagamit mong instrumento po ang aking dating amo. To God be the glory in Jesus' mighty name. Thank you, Father God in heaven. Wow, congratulations sisters. Pinagpala ang ating kapatid. Amen. Sino pa po ang susunod? Meron pa po ba? Sige po. Oh, sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Handa na po natin ang ating sarili at tayo na po ay dadako sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid, Brother Rol Banyares. At bilang pangunang panalangin ni Sister Rona at sa pagsamba naman po ay ang El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Lahat ng po tayo magsitayo. Let's bow our head and feel the presence of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Sa araw at oras na ito, kaming lahat ay nagkakaisang dumudulog sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat alam namin, Panginoon, kayo ay naririto sa aming kalagitnaan. At anuman ang aming hinaing, anuman ang aming mga problema sa buhay, ito'y hindi nakakatago sa iyo, sapagkat alam namin, kapag wala ka sa aming piling, wala kaming magagawa. But we believe, O Lord, na tanging kayo lamang ang makakapagbigay sa amin ng solusyon. Maraming salamat po sa isang linggong nagdaan, sa panibagong buhay, kalakasan na patuloy niyo pong iginagawad sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga dumalo at tumugon sa iyong panawagan. Pagpalain niyo rin po ang aming mga kasamahan na wala rito. Alam namin, Lord, may mga dahilan sila kung bakit wala sila sa lugar na ito upang makasama naming magpuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang lahat ng naririto. Alam namin, Lord, hindi maikli ang iyong kamay para abutin ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Lalo't higit ang aming pamilya sa Pilipinas. Tanging kayo lamang ang nakakabatid at nakakaalam ng kanilang kinalalagyan. Ano man po ang kanilang karamdaman, alam namin, Lord, ito'y inyo ng pinagaling sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo rin po ang aming kapatid na iyong sinugo, na siyang maghahayag sa amin ng iyong mga salita. Salita na magrerema sa mga puso at isipan ng bawat isa. Linisin mo po ang aming mga nasa isipan, nasa aming mga kalooban. Nang sa ganon, ang mga salita na aming maririnig, ito ay magsisilbing gabay, inspirasyon at lalong tumatag ang aming pananalig at pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Hindi madali na makasunod sa iyo, Lord, pero batay sa aming paniniwala at sa iyong pagtitiwala, ipinagkakatiwala namin lahat ang aming mga puso at isipan. Wala kaming magagawa, Lord, kung kami hiwalay sa iyong piling. Kaya, Lord, maraming salamat po. Kayo na po ang nakakabatid nito. Alam namin, Lord, lagi kang andyan. Lagi kang andyan na tumugon at magsubaybay sa aming lahat. Kaya, Lord, wala na po kaming maibabalik sa inyo, kundi ang taos-puso ka naming pasalamatan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we all pray. Amen.
In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, ihanda po natin ang ating mga sarili. Itaas po natin ang ating mga kamay. At atin pong damhin ang presensya ng ating Diyos. Siya po ay ating katagpuin sa ating mga puso at isipan. Amen. Oh, hallelujah. Purihin po natin ng malakas ang ating Diyos. Amen. Amen. Sino po ang nagmamahal sa ating Diyos? Amen. Lahat po tayo nagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Kaya po, ayon po sa 1 John 4:20, ang nagsasabing nagmamahal sa Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Diba? Amen. Kaya naman,
mahalin natin ang ating mga kapatid. Amen? Tayo ay magmahalan. Yan ang utos ng ating Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Tayo na mga kapatid at tayo ay sumamba. Magpuri at umawit sa ating Diyos. Amen. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Dahil sa Kanya tayo'y po talaga tayo ng Diyos. Amen. At kahit po tayo po ay nagkakasala, kahit po tayo ay malimit na hindi nakakasunod sa kanyang mga utos, nakapakabuti po ng Diyos sa atin. Patuloy at patuloy po niya tayong pinatatawad. Patuloy na patuloy po tayong inililigtas ng ating Diyos. Siya po ang Diyos na mabuti. Amen. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kataas-taasan ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat. Inibig mo ang isang tulad ko.
Diyos, sinibig ko ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malilisan. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita.
Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. O Diyos, dalangin ko po na ang gawain na ito ay lagi mong samahan. Pagpalain mo lagi ito, dakilang Diyos. At dalangin ko, Ama, sa araw na ito ay muli ka pong maghimala sa gawain na ito, at ang lahat ng naririto ngayon ay abutin ng iyong mapagpalang kamay. Paghimalaan niyo po sila at tulungan, lalo na ang aking mga kapatid na nakakaranas ng problema sa buhay. Samahan sila sa araw na ito upang sila ay makalaya. At ang bawat may sakit at may karamdaman, pagalingin niyo po, at ang bawat mga may kahilingan ay ibigay niyo po sa kanila ito. At umaasa kami na sa araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa gawain na ito. Banal na Diyos, pagpalain mo rin po ang iyong mga salita, ang mabuting balita na aming pakikinggan. Hayaan niyo po na ito ay samahan ng kapangyarihan upang ang iyong mga salita ay magbigay ito sa amin ng kalakasan at katatagan. Maluwalhati ka, dakilang Diyos, sa aming buhay. At inaangkin na po namin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po at muli po naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. At sa oras na ito ay muli po nating basahin yung gospel po natin sa araw na ito sa Matthew chapter 10 verse 34 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Na parito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya rin o kanya na rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sige po, yung malakas na palakpak, bigay natin sa Panginoon. At nawa sa araw na ito, kayong lahat ay pagpalain ng Diyos. Amen. Glory to God. At maging answered prayer kayo. Amen. At maging masaya kayo. Amen. Masaya ba kayo? Amen. Kasi nang masaya, kasi habang tayo ay kay Lord, dapat masaya tayo. Amen. O, kayo mga manggagawa, maging masaya kayo. Dalawa na lang kayo. Nasaan kasama ninyo? Kailang word of God, sa kayo nawawala, no? Kising ba kayo? O, sige, maupo tayong lahat at tayo makinig na mabuti. Huwag kayong mag-alala, buhay ang Diyos natin. Kapag kayo ay naging tapat sa Panginoon, tiyak gagantimpalaan kayo ni Yahweh. Amen. Alam niyo, sarap na ng buhay niyo rito. Lamig-lamig dito, ano? Pag linggo, ang init-init sa saikong, ano? Talaga namang grabe. Akala ko pagdating sa Hong Kong, puputi ako. Pala iitim. Pag kayo mayroong time, pagkalabas nyo ng linggo, punta kayo ng Saikong para makasama namin kayo sa Saikong. Maganda ron. Doon talagang talagang sakripisyo. Okay, gusto niyo pagpalain kayo ng Panginoon? Sinong gustong pagpalain ni Lord? Naniniwala ba kayo sa pagpapala? Amen. Sino yung bago kanina? Ayun. May interview. Huwag ka mag-alala. Pasado ka na. Amen. Huwag kayong mag-alala. Pag kayo yung nagtiwala kay Lord, sasamahan kayo ng Panginoon. Amen. Okay, ang gospel natin, kung narinig natin kanina, parang magtataka tayo, ano? Alam niyo kung bakit? Kasi, sabi ng Bible, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. O sabi nito, magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Kung i-analyze natin ang gospel po natin, para bagang, bakit ganon? Bakit ganito? Akala ko ba si Jesus ay kapayapaan, pero bakit sabi ng Biblia, huwag niyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, kundi tabak, hindi kapayapaan. Tapos pagdating sa talatang 35, sabi ng Bible,
naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. Para bang Para bagang andyan ba kayo? Nag-iisip ba kayo? O para bagang bakit ganito? Akala ko ba si Lord ay kapayapaan? Bakit kailangan mag-away yung anak na babae, yung kanyang nanay, yung anak na lalaki, tapos yung kanyang tatay, tapos yung manugang na babae at ang biyanang babae ay mag-aaway. O, tapos isundan pa natin ha. At ang magiging kaaway ng isang tao sa kanya rin mismong mga kasambahay. O, kita mo Akala ko unity. Pero bakit ang magiging kaaway daw ay ang iyong kasambahay mismo? So, ang tanong, ito ba'y negative or positive? Gising ba kayo? O, sinong gising? O, sa inyo, kayong mga nakarinig ng gospel, ano sa tingin ninyo? Ang gospel ba'y positive o negative? Positive. Ha? Positive. Yung totoo yung totoo lang yung sa atin, sa iyong pakiramdam at sa iyong pagkaunawa. Ano ba ang dating sa iyo ng gospel? Negative o positive? Positive. So okay lang mag-away-away ang sambahayan. Okay lang mag-away ang anak na babae sa ang nanay. So okay lang mag-away ang anak na lalaki at ang tatay. So okay lang mag-away yung manugang at ang biyanang babae. So okay lang ba 'yon? Hindi. So ano 'yon? Negative, positive? Nega. Alam niyo po, totoo lang, ito yung gustong ipaunawa sa atin ng Bible. Kasi, minsan, ang thinking kasi natin, halimbawa, na kay Lord na tayo, ang thinking natin ay laging positive. Ang thinking natin ay laging okay. Laging maayos, laging pagpapala, walang kahirapan, walang karamdaman. Kaya minsan, pag tayo nakaka-encounter ng hindi maganda sa buhay, lalo kapag, halimbawa, hindi mo ina-expect magkakaroon ka ng sakit, tapos bigla ka nagkasakit. So para bagang nasisisi natin ang Diyos kasi ang mindset natin ay doon lang sa isang bagay na hindi ako magkakasakit kasi kay Lord ako. O kaya maraming Kristiyanong mababaw, maraming Kristiyano na agad-agad nawawala sa presence ng God kasi ang kanyang mindset ay lagi nandun lang sa maganda. Hindi niya, para bang hindi niya tinitingnan yung pangit na bagay. Para bagang sanggol. Kapag ka ang thinking mo ay lundan sa sanggol, pag lumaki yung sanggol na yon, sabi, nasaan na yung sanggol? Nakukuha niyo bang ibig kong sabihin? Bakit lumaki na siya? O kasi, hindi mananatili yung sanggol ang isang sanggol. Paglipas ng panahon, lalaki at lalaki yan. Tama po ba? O kayo, mga babae, nung medyo bata pa kayo, di ba ang gaganda nyo, O di pa, pag nanalaming ka, hangang-hanga ka sa iyong sarili, wow, ang ganda ko. Pero ang tanong, yung kagandahan ba yun, mananatili ba yun? Habang buhay? O ngayon, pagka dumating na yung panahon ng pagtanda at hindi mo nakita yung kagandahan at hindi mo inaasahan yon, so ibig sabihin, para bagang madidismaya tayo. Bakit ako pumangit? O parang gano'n, So, ang paglapit sa Panginoon at ang pagkilala sa Diyos, dapat alam nating balansehin. Anong ibig sabihin ng balansehin? Dapat, ang mindset natin ay hindi lang lagi doon sa pagpapalain ako, lagi akong okay. Dapat balanse ang ating isipan sa bagay na ito para pag dumating ka doon sa problema, hindi ka mawawala kay Lord. Kasi kung ang mindset natin lagi lang okay, paano pa nagkaroon ka ng problema? So, ibig sabihin, manglalamig ka na sa Panginoon. Tama po ba? Kaya dapat sabihin mo sa iyong katabi, dapat balanse tayo. Sino mga may asawa dito? Taas ang kamay. Yung mga may asawa lang, ha? Ilan ang asawa nyo? Isa lang. O bakit masyadong kayong defensive? Tanatanong ko lang naman kung ilan. O, siyempre isa lang. Kasi bilang Kristiyano, hindi inaalaw sa atin ang dalawang asawa.
Amen ba? Although na yung iba, nagtatago. Sabi ko nga po sa inyo, pag ang isang tao may tinatago, walang peace of mind. Kahit anong gawin natin, wala tayong peace of mind kapag mayroon tayong ginagawa ang hindi tama. Maniwala po kayo. Kung gusto nating peace of mind, panatilihin nating maayos, maganda ang ating kalagayan sa harap ng Panginoon. Amen. So, sa mga may asawa, di ba, sabi ng iba, ay, salamat. Nalagay na ako sa tahimik. Yan. Ngayon, tanungin ko naman uli kayo. Kapag ang isang tao ay nag-asawa, tahimik ba talaga? O bakit sinasabi ito ng mga, yung mga nag-aasawa? Ay, salamat. Nalagay na ako sa tahimik. O di ba yung mga bata tumatakas sa magulang kasi malupit, mahigpit ang magulang. Pag nag-asawa, sasabihin, ay salamat. Nalagay na ako sa tahimik. Pero ang tanong, totoo ba talagang pag nag-asawa ang tao ay nalagay siya sa tahimik? So anong ibig ipakita dito? Sa pag-aasawa, hindi lahat masaya. Tama ba? Kung sa paging dalagat binata, hindi kayo nag-aaway, kasi dalagat binata lalo yung mga galing sa probinsya, kahit mainit ang araw, magkahawak ng kamayan, okay lang sa kanila at pinagpapawisan yan. Naranasan nyo ba yon? Yung tumatalon pa siya bintana, makatakas lang. Ay, hindi. Tapos magkikita kayo ng kasintahan mo sa sagingan. Nagtatago sa nanay. Sa mga probinsya lang naman yon. O, di ba? Minsan, pagka dalagat binata, andun ang unawaan, na kahit na galit na sa isa't isa, hindi pa rin magawang magalit, kasi ando pa yung love talaga Pero ang tanong, pag nag-asawa na ang dalawang ito, ang tanong, ganun pa rin bang sitwasyon? O, di ba hindi na? Yung dating magkahawak ng kamay kahit mainit ang araw, pag nag-asawa na, bihira nang mahawakan ang kamay. Pag nagkakaedad na, hindi na mahawakan ang kamay. Noong mga dalagat binata pa lang, gusto lagi na aamoy ang kanyang kasintahan. Pero nung mag-asawa na, hindi na maamoy. Andyan pa ba kayo? Totoo naman, di ba? Tapos pagka naamoy ang asawa, sasabihin, amoy cooking oil ka na. Bakit lagi na sa kusina yung asawa? So, ibig sabihin, laging may pagbabago. Sa Diyos, ganun din. Ang sabi natin kanina, dapat ang mindset natin pagdating kay Lord, hindi lang lagi doon lang sa isang bagay. Na laging okay, walang problema. Dapat ang mindset natin, balanse lagi. Nang ibig sabihin, kapag pinagpapala ka ngayon, huwag mong iisipin na habang buhay kang pinagpapala. Gising ba kayo? Halimbawa, nasa Hong Kong ka ngayon, pinagpapala ka, huwag ka magyayabang na habang buhay, ganun ang sitwasyon mo. Ang advice ni Solomon, kung ikaw'y pinagpapala ngayon, ingatan mo ang iyong pagpapala. Tama po? Bakit? Kasi hindi mo alam ang darating na bukas. Kaya huwag tayo maging palalo sa panahon na tayo ay masagana. Kung masagana ka sa panahon na ito, ipunin mo ang iyong kasaganahan, ingatan mo ang iyong kasaganahan para pag dumating ka sa kawalan, mayroong kang naimbak at mayroong kang naitabi at naitago. Amen. Tama po? Yun ang sinasabi, maging balanse ang ating isip. Kasi kapag nananagana tayo, itong sakit ng tao Pag nananagana ang tao, nakakalimutan niya ang araw ng bukas na baka sakali o na hindi niya iniisip na baka dumating ang panahon ng kawalan. Kaya anong ginagawa ng tao? Gastos dito, gastos doon. Walang naiipon. Kasi hindi niya iniisip ang darating na araw kasi may Diyos naman na magpapala sa akin.
Yun ang sinasabi natin kanina, maging balanse tayo. Kasi pag hindi tayo naging balanse sa pag-iisip, mauuwi tayo sa kagipitan. Nakikinig po ba kayo? Kaya sabi mo sa iyong katabi, maging balanse ka. Maging balanse ka. Nakikinig po ba kayo? Amen. O ito, balikan natin ang gospel natin. Bakit sinabi ng gospel na huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan? Anong gustong iparating ng gospel ngayon? Ang gustong iparating ng gospel sa atin, maging malawak ang ating kaisipan. Maging malawak tayo sa pag-iisip. Kasi, kung titingnan natin, ang sabi po dito, ito po'y epekto ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya, kung dumarating ang salita ng Panginoon, lalo sa sambahayan, lalo sa isang tao, nagkakaroon talaga ng tinatawag na hindi kapayapaan. Bakit? Magkakaroon sila ng hindi pagkakasundo eh. Mamaya, tatalakayin natin yan. Magkakaroon ng division kapag dumarating ang salita ng Diyos. Magkakaroon ng tinatawag na pagkabahabahagi pagka ang salita ng Diyos ay dumarating sa isang sambahayan. Kaya sabi kanina, maglalaban ang anak at ang ama, ang anak na babae at ang ina, ang manugang na babae at ang bayanang babae. Ang magiging kaaway mismo ng isang tao ay ang kanya mismong mga kasambahay. Bakit ganito ang sinasabi ng Bible at ng gospel po natin ngayon? Bakit? Kasi una, gustong ipakita sa atin ng Bible, ng gospel, na Jesus is the Word of God. Si Jesus ang salita ng Diyos. Sabi nga ng John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So si Jesus ang salita na nagkatawang tao. Kaya yung word ng God sa Old Testament ay na kay Jesus nung siya'y dumating. So ngayon, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Nang sabi nga ng Bible sa John chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So balikan po natin ito. Kung si Jesus, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, so ibig sabihin, pagka dumating ang salita ng Diyos sa isang tao, ay magkakaroon talaga ito ng epekto. Anong epekto? Kasi yung mga hindi tumatanggap kay Jesus, magiging galit sa Panginoon. Kaya doon po nagaganap yung sinasabi natin kanina, na kapag ka tumanggap ka sa salita ng Panginoon, at yung kasama mo sa bahay, hindi tumatanggap sa salita ng Diyos, magkakaroon kayong division, kayong dalawa. Magtatalo kayo eh. Halimbawa, dumating siyang katotohanan, alangan naman aayong ka pa sa kasama mo sa bahay na wala sa katotohanan. Na gusto mo maging matuwid ang buhay, tapos yung kasama mo, sugal dito, sugal doon. Alangan naman na sasama ka pa sa pagsusugal, nakita mo na yung katotohanan, di ba? Humihiwalay ka na doon sa hindi katotohanan kasi dumating sa iyo ang katotohanan. So ano ngayon ang mangyayari sa inyong dalawa sa sambahayan? Kahit na magulang, kahit na kapatid, minsan hindi kayo magkasundo. Bakit? Kasi pag dumating sa iyo ang Word of God, nagiging malinaw ito para sa iyo. Tama po ba? Kaya hindi kayo magkasundo, nagkakaroon ng division sa loob ng tahanan, sa loob ng bahay. Kaya yun sinasabi ng Biblia na hindi dapat maging negatibo ang dating ng gospel sa atin kasi ito yung realidad na nagaganap. Totoo lang, hanggang ngayon, maaaring yung kasambahay ninyo o kasama mo sa bahay o kaya naman ang pamilya mo, hindi kayo solido. Andyan po ba kayo? Maaring iba't ibang inyong pananaw. Ikaw na inabot ng mabuting balita, maaring mabait ka.
at bumait na at talagang gusto mo nang maging straight sa buhay. Pero sa pamilya mo, minsan makikita mo, tapos ikaw mismo naaawa, Lord, kahabagan mo naman po sila. Bakit nakikita mo ang kanilang kalagayan? Pero pagka ikaw naman ay nagsishare sa kanilang kabutihan, minsan tatawanan ka. Hindi ka lang mauunawaan, hindi ka lang maiintindihan. So, anong ibig sabihin nun? Parang may division. Bakit ganito? So, mamimili ka ngayon, ano ba? Sasabay ba ako sa gusto nila? O talagang magpapatuloy ako sa katotohanan, sa pagsunod sa Panginoon? So, pag nagpatuloy ka sa pagsunod sa Panginoon, ibig sabihin, kontra sa'yo ang kasambahay mo. Nakukuha niya po ba? Naranasan po ni Brother Rod yan. Kasi dati, no, ako'y nasa mundo pa, siyempre kasundo ko lahat ng lasinggero. Kasundo ko lahat ng mga may mga vices, mga may bisyo. Kasundo ko sila kasi yung ginagawa nila, ginagawa ko. Okay, magkakasundo kami. Sa lahat ng kalokohan, magkakasundo kami. Pero nung ako'y abuti ng mabuting balita, ibig sabihin, nag-iba na ako ng way. Ibig sabihin, iniwan ko na yung bisyo, iniwan ko na yung pag-iinom, iniwan ko yung paninigarilyo. So ano ngayon ang dating ko doon sa mga barkada ko. So iba na ang naging nila, pagtingin nila sa akin. Tapos dati, pagka nagkikita-kita kami, sasabihin sa akin, Brad, nakalimutan ko na yung mga tawagan sa mundo eh. Palibas ang tagal ko na wala sa mundo eh. Pre, mga ganon. Tagay. O nung ako ay magbitbit ng Biblia, ano nang sabi na sa akin? Pastor, baka lumagpas ka sa langit. O iba na, insulto ng dating, di ba? O ganon din minsan sa atin, minsan nakakaranas tayo ng pang-iinsulto mula sa mga kasama natin sa bahay kasi iba na yung ginagawa mo. Nakaka-relate ba kayo? Nakikita nyo ba yung nararanasan natin? Kaya hindi po negative ang dating ng gospel kasi ito ay totoong nagaganap at nangyayari. Kasi kapag hindi sila tumanggap kay Christ at ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hindi kanila mauunawaan. Hindi kanila maiintindihan. Yun ang pagdating ng salita ng Diyos sa buhay ng tao, na walang iba kundi si Kristo. Pero hindi naman sinabi ng Bible na manglupaypay ka, manghina ka pag ito'y naranasan mo sa pamilya mo. Kasi ito ay ibinahagi sa gospel para makita natin na ito ay posibleng maganap, mangyari sa iyo mismo o sa atin na hindi ka maintindihan, hindi ka matanggap ng iyong kasambahay, pero magpatuloy ka. Amen ba? Bakit anong sabi ng gospel natin kanina kung babalikan po natin sa pagbasa po natin kanina? Ang sabi po dito, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya dito ngayon masusukat na kapag nakaranas ka ng hindi maganda, halimbawa, hindi ka maunawaan ng iyong kasambahay, ng iyong mga magulang, ng iyong mga kapatid, kapag ito'y naranasan mo, ang tinitingnan dito, ano bang pipiliin mo? Kasambahay mo o si Kristo? Kapag pinili mo si Kristo, makakaranas ka ng sakripisyo, pag-uusig. Pag pinili mo sila, enjoy kayo, sama-sama kayo. Pero anong sabi ng Bible? Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya ang tanong doon, Brother Rod, kung ito ay magaganap, ano ang gagawin namin? Ia-abandon ba namin sila? Tatalikdan ba namin sila? Hindi. Hindi iniutos ang Bible na i-abandon natin ang ating family. Kasi nga mayroon tayong kasabihan na our first ministry is our family. Amen ba? Hindi natin sa i-abandon kasi naniniwala tayo na kapag ginawa nating priority si Lord sa buhay po natin,
laging mayroong himala na gagawin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen ba? Kaya kung pinipersecute man tayo ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kasambahay, huwag kang mag-alala kasi buhay ang Diyos na iyong pinili. Amen. Pinili niyo ba si Lord? Amen. O sino ang pinili niya si Lord? Sure kayo? Sure. Ibig sabihin kasi dito, sabi ng Bible, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin, hindi sinabi ng Bible na huwag mong ibigin ang iyong ama at ina. Pero ang sabi lang dito, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Anong ibig sabihin doon? Dapat mas lamang ang pagmamahal sa Diyos kaysa ating kasambahay. Amen ba? Mas higit ang pagmamahal sa Diyos kaysa ating mga anak. Bakit? Yung mga anak, kahit anong grabing pagmamahal mo sa anak, pagdating ng araw, iiwanan ka ng iyong anak. Bakit? Magpapamilya sila eh. Tama po ba? Pag nagpamilya sila, mayroon silang sariling obligasyon sa buhay. Maaring, oo, andyan ka sa kanila, pero maaring hindi na ikaw ang priority ng iyong anak pagdating ng araw. Bakit? Ang magiging priority nila ay ang kanyang pamilya. Kaya hindi po ina-advise ng Bible na mas lamang ang pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay kaysa Diyos. Dapat ang pagmamahal ay mas lamang kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po ba? Mas lamang sa Diyos dapat. Hindi katulad ngayon sa trabaho. Yung iba, hindi masama may trabaho kayo, okay yan, may trabaho, pero dapat hindi mas lamang yung pagmamahal sa trabaho. Dapat mas lamang ang pagmamahal sa Diyos. Bakit? Tatandaan lagi natin, ito lagi kong inire-remind ang bawat isa, na tatandaan natin, hindi ka makakapagtrabaho kung hindi ka binibigyan ng kalakasan ng Diyos. Hindi ka makakapagtrabaho kapag hindi ka binibigyan ng magandang kalusugan ng Panginoon. Kaya salamat kay Lord, kapag tayo ay mayroong magandang kalusugan, ibig sabihin, yung magandang kalusugan, biyaya ng Diyos sa atin. So, anong ibig sabihin doon? Hindi ang trabaho ang dapat maging priority. Dapat second lang yan. Ang priority dapat ang ating Yahweh El Shaddai. Na anong ibig sabihin doon? Huwag kalimutan ang Diyos. Bago magtrabaho, manalangin muna sa Diyos. Amen ba? Pag nagsweldo, pasalamat muna sa Diyos. Hindi pa nagsweldo, saan ako pupunta? Gusto nyo bang hindi kayo kinukulang? Sinong gustong hindi sa kinukulang? O alam niyo po sa Bible, may ginamit ang Panginoon na halimbawa, yung 5 tinapay at 2 isda. Tapos, ang pinakain, ang bilang ng lalaki ay 5,000, hindi sinama sa bilang ang mga babae. Pero hindi naman ibig sabihin na yung mga babae ay hindi nakakain. Siyempre, lahat sila nakakain. So, 5 tinapay at 2 isda. Pero ang tanong, bakit nagkasya ang 5 tinapay at 2 isda? Kasi, itinaas muna ng Panginoong Hesus. Nagpasalamat muna. Kaya pag kayo tumatanggap ng biyaya, sweldo, itaas niyo muna kay Lord. Magpasalamat muna kayo kay Lord para pinagpapala ng Diyos yung sweldo niyo. Amen po ba? Huwag ka may lakad si sister. Go na. Huwag ka mahiya. Pagpalain ka ng Panginoon, samahan ka ng Diyos sa iyong interview, ha? Amen. Huwag ka mag-alala. Pagpapalain ka ni Lord. Amen. Kasi meron siyang interview ngayon. At least inuna niya si Lord. Amen. Amen ba? Kaya tamang-tama naman yung ating pinag-aaralan na kailangan priority si Lord. Alam niyo kayong mga naririto sa gawain ng Panginoon at priority si Lord, hindi kayo mabibigo. Kung may kabiguan man, hindi yung para sa iyo. Ibig sabihin na pag hindi ito dumating sa iyo ay bigo ka, hindi.
alam ng Diyos ang mas nararapat at mas dapat para sa iyo. Kaya pagka mayroong mga bagay na hindi dumarating sa buhay natin, huwag mo sabihin na, "No, bigo ako." Hindi tayo binibigo ng Panginoon. Hindi lang niya ibinibigay ang isang bagay na hindi karapat-dapat sa iyo. Amen ba? Kaya pag may nawawala sa inyo, ibig sabihin, hindi yun, ibig sabihin na pinabayaan ka ng Diyos, kaya nawala sa iyo yun. Hindi. Iniiwas ka lang ng Panginoon sa isang bagay na hindi ka mapahamak. Tama po ba? Kaya pag may nawala, mayroong ipapalit si Lord na mas maganda. Kaya kayong mga nagkakaroon ng problema sa trabaho, huwag yung isipin na pinabayaan kayo ng Diyos, kaya nagkakaproblema kayo. Lagi yung iisipin na sa bawat problema, may dahilan ang Diyos sa atin. Ang ipag-pray nyo, Lord, ipakita nyo po sa akin ang dahilan nyo po. Ano po ang nais mo? Bakit ito nagaganap sa akin? Maniwala kayo. Halimbawa sa trabaho, magkakaroon ka ng struggle, malay mo, pinapahintulot ng Diyos yun kasi gusto ka dalhin ng Diyos sa Amerika. Andyan pa ba kayo? Ganun kasimple lang naman yun eh. Nung ako ay dumaan sa matinding pagsubok sa buhay, alam niyo po, ang lagi ko sinasabi, Lord, ano ba ang paglalagyan mo sa akin? Alam ko, Lord, may paglalagyan ka sa akin kasi dumadaan ako sa ganitong klase ng pagsubok. Ibig sabihin, bawat pagsubok, inihahanda tayo ng Panginoon. Mayroong paglalagyan ang Diyos sa iyo na mas magandang kalagayan. Kaya lang, dadaanin ka muna sa pagsubok para pag nilagay ka ng Diyos doon sa dapat mong paglagyan, alam na alam mo at kayang-kaya mong i-handle. Amen po ba? Kaya hindi tayo dapat nag-iisip ng negative. Lalo sa gospel natin, bakit mag-aaway ang anak sa kanyang nanay? Bakit mag-aaway yung manugang na babae at yung biyanang babae? Ano ba ito? Hindi negative yun. Ibig sabihin, ito ay paghahanda sa atin para makita natin na pag tayo ay na kay Lord, ang mindset natin ay hindi lang lagi doon sa isang bagay lang. Hindi tayo one-sided na kapag na kay Lord tayo, laging mabuti, laging maganda. Nang ibig sabihin, isipin lagi natin na kung maganda ngayon, ihanda mong sarili mo sa mga darating na araw. Pag dumating yon, handang-handa ka, hindi ka masasaktan. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, unahin mo lang ang Diyos. Unahin mo lang ang Diyos. Amen ba? Amen. Mahalin lang natin ang Diyos ng higit sa lahat. Kasi pag dumating sa iyong katotohanan, sabi ko nga po sa iyo kanina, hindi ka mauunawaan ng iba. Pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang panghihinaan. Manatili ka. Kasi pag nangyari sa iyo ang mga bagay na yon na hindi ka nauunawaan, hindi ka naiintindihan, ibig sabihin, inihahanda ka ng Diyos. Amen. Mayroong mas magandang gustong gawin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat ka kay Lord. Salamat. May natutuhan ba kayo ngayon? Amen. Sino may natutuhan? Oh, sige, tayo na kayo kasi lamig na kayo. At least next time, pagbalik nyo, dala na kayo ng jacket. Oh. Kasi medyo malamig na talagang init. Pero ako thankful ako kay Lord kasi mainit sa labas, pagdating dito, malamig. Kaya pinagpala kayo ng Panginoon. Amen. Pagka sa saikong naman, mula umaga hanggang hapon. O kaya so, next time, dala kayo ng sweatshirt or suit or ano man na panglaban sa lamig.
Kaya hawakan na po ninyo ang iyong mga daladalahan. Yakapin niyo po yan at tayo ay dumulog sa Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Dalangin ko, Ama, na suguin mo po ang iyong mga mandirigmang anghel upang samahan ang bawat isa sa amin. Upang kami ay maingatan sa lahat ng gawa ng kaaway. Bigyan kami lagi ng kalakasan at katatagan at inihiling ko, Ama, sa araw na ito, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na naririto ngayon. Abutin sila ng iyong pagpapala ng iyong kamay, Panginoon. At kung sila man ay mayroong mga kahilingan, naniniwala kami, kanina pa ito ay ibinigay mo na sa kanila. At kung sila man, Panginoon, ay mayroong nararanasan na problema, tulungan mo silang makalaya. At inaangkin namin sa araw na ito, ay pinalaya mo na sila, dakilang Diyos.
At inaangkin din namin, Ama, na sa iyong mga salitang amin napakinggan, lahat na may sakit at may karamdaman ay pinagaling mo na. Amang banal, hinihiling ko lagi na pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito sa bansang ito. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho at pinagkatrabahuan. Bigyan sila ng magandang kalusugan at kalakasan. At patuloy mo silang ilayo sa lahat ng sakit at karamdaman. Ama, pagpalain mo rin po ang kanilang mga pangailangan, pinansyal, at higit sa lahat, sa pangailangang spiritual, Panginoon. Salamat, Lord, at pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan sila at proteksyonan at huwag silang pababayaan. At naniniwala kami na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. Pagpalain mo lagi, O Diyos, ang iyong mga manggagawa sa lugar na ito. Bigyan lagi sila ng kalakasan at katatagan at samahan mo lagi sila sa kanilang paglilingkod na sila, Panginoon, ay patuloy na magtagumpay lagi at umaasa kami na ngayon ay pinagpapala mo na silang lahat, O God. Pagpalain din ang music ministry, maging ang body of counsel, Panginoon, ay lagi mong pagpalain at samahan. At salamat, Lord, at naniniwala kaming lahat ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya sa iyo, dakilang Ama, ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Mga kapatid, dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano.
Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ng lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Kinin mo na. Angkinin mo na, answered prayer ka na. Angkinin mo na, bilang pala ka na. Angkinin mo na, answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bansa, isa lang ang lalapitan, at siya ay ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, iyang ibibigay niya. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Ang kinin mo na. Angkinin mo na, answered prayer ka na. Angkinin mo na, pinagpala ka na. Angkinin mo na, answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Angkinin mo na! Chok! Amen. God bless us all. See you next Monday. See you tomorrow. See you.